Kai Sotto sa starting 5, kaharap ang kupunan nila Xavier Cooks at Yuki Togashi. Sa anticipated ng kalaban ay ang mga pick and roll ni Yuki Kawamura patungo sa ating kababayan sa ilalim. Kaya grabing depensa ang binibigay ng mga players ng Chiba Jets. Ang good thing para kay Kai sa game na ito ay mayroong siyang mga post-up plays at pagkakataon niya rin para dumiskarte. Isang mismatch kontra sa Japan player na si Ira Brown, pero tumulong si Xavier Cooks na kanyang nakakatapat sa NBL Australia. And para dito ay na-split ni Kai ang free throw o isa lang ang pumasok. After pumasok ay nilabas itong si Kai Sotto at siya'y binalik na sa second quarter. Isang mabigat na foul ang nabigay sa kanya o nakuyog itong ating kababayan sa sinasabi nating anticipated na Kawamura Sotto connection. Sayang din dahil for a possible dunk, pero good one for Sotto for this power play. Tinawagan si Mooney ng foul and this time ay naipasok na ni Kai ang dalawang free throws. Sa kalagitnaan ng second quarter ay isang follow-up para kay Kai Sotto na may kasamang tulak kay Yuki Togashi. Gumana na rin ang pick and roll ng Yokohama duo. Isang simpleng layup, hindi na kailangang idakdak pa. Ang importante ay ang easy 2 points na ikinatuwa ng bench ng Corsairs. At naulit naman ito sa pagsisimula ng third quarter. Another easy 2 o hindi na kailangang pahirapan at mas mukhang offensive-minded at disiplinado. And just like Xavier Cooks, under a minute ay bumalik muli kay Sotto ang opensa at sinamantala muli ng Corsairs ang height advantage ni Sotto kay Brown. Pero hindi na control ni Kai ang bola and good thing ay kanya na backside si Cooks for another rebound. Ipapasa sana niya pero nag-make way yun for an open 2. Kung maging consistent lang si Kai sa kanyang mga jumpers ay good chances to have a better average. At isa sa mas magpapaganda ng kanyang stats ay kanyang maipasok ang mga tres and for this game ay kanyang nakuha ang top scoring na 18 points at sinamahan pa ng 10 rebounds or double-double. Makikita sa game na ito na kahit simplihan lang at maging defensive-minded ay pwedeng maging effective. At ang resulta nga ay pagkakatiwalaan ka and gain more minutes para sa ating kababayan na mayroong 26 minutos sa game na ito. Overall ay nag-work ang pick and roll para kay Kai Sotto for this game. Isa sa pinaka-effective na game para kay Kai Sotto this season. Hindi man sila nanalo, pero malaking bagay ang pag-i-improve ng ating kababayan dito sa Liga ng Japan.